State of the Nation. Tabang Lord! Tabang happy ka ng balay. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang isang residential area sa Cagayan de Oro City. Mahigit 100 bahay ang natupok. Ayon sa ilang residente, napabayaang niluluto gamit ang butane gas canister ang pinagmula ng sunog. Inumpisahan na ng Department of Justice ang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sakop ng investigasyon na pinangungunahan ng binuong task force sa extrajudicial killings ang panahon noong mayor pa ng Davao City si Duterte hanggang sa maging presidente at ipatupad ang war on drugs. Mga kasong crimes against humanity ang tinitignan ng DOJ na ihain laban kay Duterte. Katuwang ito ng crimes against humanity na pinaharap sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Sabi naman ng dating Presidential Legal Advisor ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, bakit hindi nalang maghain ng kaso kung merong ebidensya? 1 milyong pisong pabuya ang alok ng mga kongresista para sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Isang Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipt na inisinumite ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang kanilang confidential funds noong 2022. Tanong ng mga kongresista, totoo ba si Mary Grace Piatos? Kunekasyon na rin ng mga mambabatas kung dinoktor o pineke ang mga resibo, lalo't iba-iba ang pangalan ng signatory, pero tila iisang tao lang daw ang sumulat at pumirma. Dati nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na paninira lang ito. Sinusubukan pa siyang kunan ng bagong pahayag. Sa susunod na pagdinig ng Kamara sa Miyerkules, inaasahang dadalo ang ilang OVP official. Inaabangan din kung lulutang si Mary Grace Piatos. 7 magkakaanak ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Nueva Vizcaya bunsod ng pananalasa ng bagyong Pepito. May report si James Agustin. Hinagupit ng malalakas na hangin at ulan ng Bontoc Mountain Province sa kasagsagan ng bagyong Pepito. Pabugso-bugsong hangin din ang sumabay sa malakas na ulan sa La Union. Sa Aurora hinampas ng malalakas na alon ang isang resort sa Dipaculao. Sa bayan ng Baler nilipad naman ang isang yero. Halos payukuin din ang ilang puno. Sa lakas ng hangin sa Nueva Ecija, kusang umaandar ang ride sa isang peryahan sa Bungabon. Nilipad din ang lona ng mga tent. Meron pang ang tumagilid. Nabuwalang karatula ng ilang establishmento at may tindahang nasira sa tabing kalsada. Lampas taong bahang naranasan sa ilang lugar. Sa Bayumbong Nueva Vizcaya, tila napasayaw ang mga puno at may isang tuluyang nabali. Habang tuloy-tuloy ang pag-ulan, gumuho ang lupa sa bayan ng Ambagyo at natabunan ng isang bahay. 7 magkakaanak ang naiulat na nasawi, kabilang ang 8 taong gulang na bata at ilang pang menor de edad. Namatay rin ang alagang baka sa barangay Bagabag matapos anurin ng baha. Matindi rin ang baha sa Isabela dahil sa pag-ulang sinabayan ng pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Abot dibdib ang sinuong na baha ng ilang residente. May sumakay naman sa improvised na balsa para makatawid sa baha. Malawakang pagbahari ng naranasan sa ilang bahagi ng Cagayan. Dagupan City. Gayon din sa Pangasinan kung saan mahigit 1,000 pamilya ang inilikas. Bukod sa mga pagbaha, kabi-kabilang pagguho ng lupa at bato rin ang naranasan sa Luzon, tulad na nangyari sa Quezon Road. Sa pagtama sa kabundukan ng Sierra Madre, humina ang bagyo. Nakakatulong yan. And then, ang isa pang factor nun, sa paghina niya kasi nasa lupa na siya. So, yung moisture na i-enhance ng bagyong si Pepito, unti-unti nababawasan kung ikukumpara natin habang nasa dagat siya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagkakataon para sa mga mangingisda sa Bicol at Quezon Province ang pagbuti ng panahon para muling pumalaot at makabawi sa nawalang kita bunsod ng bagyong Pepito. Pero ang isang pamilya sa Camarines Norte, hindi pa maisip ang pagbangon matapos mamatayan ng padre de pamilya. May report si Joseph Moro.
Malakas na hangin na sinabayan ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang dala ng Super Typhoon Pepito nang tumama sa Catanduanes itong Sabado. Ang mga taga-emergency operations sa bayan ng Biga sinubukan pang isalba ang kisame ng kanilang opisina. Pero tuluyan ding bumagsak sa bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang bagyo. Halos 500 bahay ang nawasak. Nagkalat naman sa Karamuran ang mga puno at materyales mula sa mga nagibang bahay. 27 bahay naman sa Calagos Island sa Camarines Norte ang totally damaged. Nawala ng bubong ang isang classroom ng Banokbok Elementary School. Humupa na ang masamang panahon, pero ang pamilya Santa Rosa may pinagdaraanan pa rin bagyo. Pumanaw kasi ang kanilang padre de pamilya nang sumabit sa mga nakalaylay na kable habang nagmumotorsiklo. Pauwi mula sa evacuation si Rogelio para sana dalhan ng pagkain ang mga aso. Ngayon wala na siya. Wala na po ako. Pag uuwi niya ng alas 4, wala na po ako hihintayin. Sa bayan ng Mercedes, pumalaot na ang mga mangingisda. Buhay na rin ang fish port. Ang ilang mangingisda sa Tagkawayan, Quezon gusto na rin makapalaot para makapag-ipon muli para mapagawa ang bahay nilang winasak ng bagyo. Marami bagang umaasa sa kita natin sa hanap buhay pang araw-araw. Inihahanda na ng DSWD ang financial assistance sa mga binagyo. Nag-usap na kami na na aantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Parallel to that, nakipag-coordinate na rin kami sa DOLE at sa DSUD kasi may mga request ang province na mag-mobilize ng tupad kasi livelihood din sa tao, pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 100 Noche Buena items gaya ng fruit cocktail at ilang klase ng Christmas ham, bahagyang nagtaas presyo. Hindi naman nagbago ang presyo ng queso de bola. Ang ilang brand naman ng spaghetti at macaroni, bumaba ang presyo. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, posible magkaroon ng epekto sa presyo ang mga nagdaang bagyo kapag tumaas ang demand. Bagong ruta ng airport bus diretso mula NAIA papunta sa Imus, Cavite. Tulong daw ito sa mga balikbayan at OFW para hindi mabiktima ng mga mapagsamantalang tsuper. Pinaganda rin ang lounge ng paliparan para may maayos na pahingahan habang naghihintay ng flight pauwi ng probinsya. Kasunduang magpapabilis sa palitan ng classified military information ng Amerika at Pilipinas, nilagdaan. Bukod dito, magkakaroon din ng kooperasyon sa defense technology na makatutulong sa pag-alam sa galaw ng China sa loob ng ating teritoryo. Bureau of Corrections, may bagong makina na kayang ma-full body scan ang sinumang bibisita sa Nubilibid Prison sa loob lang ng 3 segundo. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 pulis ang nasawi sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dinig ang magkakasunod na putok ng baril nang mauwi sa engkwentro ang operasyon ng pulisya. Tinamaan ng 2 pulis na sina Patrolwoman Roselyn Bullias at Police Corporal Kirt Sipin. Sugatan din ng 2 pang pulis. Naaresto ang 2 suspect na nasugatan rin. Hindi sila nagbigay ng pahayag. 2 iba pa ang nakatakas. Nasabat ang ilang kilo o 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6.8 million pesos at isang kalibre 45 baril. Isa sa mga bokalista ng AGs na si Mercy Sunot, pumanaw sa edad na 48 dahil sa cancer. Kinumpirma yan ng Pinoy Rock Band sa isang Facebook post. Inalala ng grupo ang mga natatanging kontribusyon ni Mercy sa musikang Pilipino pati na sa fans. Itong weekend, idinaan ni Mercy sa social media ang paghingi ng dasal matapos sumailalim sa lung surgery.
17 subunit na BSS naghahanda na para sa comeback matapos ang 2 taon. BTSV nanalo ng Trend of the Year K-pop for solo category sa Korea Grand Music Awards. Trend of the Year K-pop group naman ang Eunice. 2024 Grand Song at Most Streamed Song ang Supernova ng aespa, habang 2024 Grand Performer ang Day 6. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumisita sa GMA Network ang mga delegado ng Filipino Young Leaders Program. Nabigyan sila ng pagkakataon na mag-exclusive tour sa GMA Integrated News. Nagpunta rin sila sa taping ng Family Feud kung saan mainit silang sinalubong ng host na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Nakita rin nila si Tom Rodriguez ng Lilet Matias Attorney at Law. Dinalaw rin ng mga delegado si GMA Network First Vice President at Head of International Operations, Joseph Francia. Layunin ng Filipino Young Leaders Program na humubog ng mga bagong henerasyon ng Filipino leaders na magsisilbing tulay sa kanilang komunidad at ating bansa. Nakawala mula sa kulungan ang nasa 200 unggoy sa Thailand. Gumapang sila pababa ng dingding ng kulungan at saka ng gulo sa bayan. Pati istasyon ng pulis, pinalibutan ng mga unggoy. Napilitan tuloy ang mga pulis na magsara ng mga pinto at bintana para hindi makapasok ang mga unggoy at makapanira ng mahalagang dokumento. Para mahuli ang mga unggoy, inakit sila ng mga pulis gamit ang mga pagkain. 37 days bago ang Pasko sa Pinili, Ilocos Norte. Animoy pista dahil sa pagdami ng Christmas lights sa kanilang plaza. Center of attraction ng kanilang giant Christmas tree. Ramdam daw ang Kapaskuhan kahit may bagyo dahil sa bihis ng kanilang plaza. White Christmas naman ang tema ng isang mansyon sa San Pablo City, Laguna. Ang Fulimalvar Mansion o White Mansion nabalutan ng tila mga yelo. Enjoy ang mga manonood, lalo na ang mga bata dahil sa malasnow sa lugar. Beach wedding na inabot na ng alon. Yan ang memorable na kasal na magkasintahan sa Aurora na itinuloy sa kabila ng banta ng bagyo. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ito ang araw na pinakahihintay ni Rachel at Reagan mula Aurora. Ang kanilang pag-iisang dibdib, pero napalitan ito ng kaba sa dibdib dahil itinaas sa probinsya ang signal number 3 dahil sa bagyong Pepito. Patunayan na lang natin na wala talaga makakabigil sa atin kahit bagyo man. Pero sa mismong beach wedding, lumakas ang alon at maging sila inabot at nabasa. Thursday pa lang po, nagpa-plan na kami i-postpone. Kaso, yung weather po kasi sa amin by that time is sobrang init po. Tirik na tirik yung araw. Kaya sabi po ng both parents namin, ipupush na lang po namin. Isinaalang-alang rin daw nila ang kaligtasan ng mga guests. Kaya humingi rin sila ng tulong sa Coast Guard para magbantay sa kanilang kasal. Safe naman, hindi na tinapos yung vows. Nag-proceed na po kagad sa function hall. Nagpapasalamat din sila sa tapang ng kanilang entourage at pamilya na sinamahan sila sa pagkakataong yun. Excited ako dahil sa araw na to, maging isang ganap na gatos ka na. You're always finding a way to make me happy. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.